while we were having breakfast that the concern for the poor, no? So, sa kawalan talaga. In this, among the poor, now that I'm so poor, literally, makikita mo talaga that God is there. Because it is only when we are able to empty ourselves that we can be filled with grace. That's why we pray, Hail Mary, full of grace. And why is she filled with grace? Because she's totally empty. Okay? So, ang nangyari po sa akin, I found myself, 4 years ago, I found myself inside the church. And that church happened to be Our Lady of Fatima in Bangkal, Makati. I was so confused, darkened by so many things. I thought I was so intelligent, being a philosopher. I eat debates and arguments and reasoning. I take that for breakfast. Akala ko ang talino ko na. But there are certain events in my life na hindi ko na kayang ipaliwanag. I was so confused, darkened by my own intellectual pride. And then in this darkness, I found myself sitting inside that particular church. And then tuwing hapon, hindi ko maintindihan, malinaw, hindi ko po maintindihan why I would find myself inside the church. In one particular spot doon sa simbahan na yon, at one particular time palagi, every day. Hindi ko po naiintindihan. Sa philosophy, before you believe in something, you have to understand first. And that was the disposition of my mind. I will never believe in something unless I understand. But there I was acting upon something na hindi ko naiintindihan. And I guess this is the mystery of Catholic faith. Ito yung mystery ng pananampalataya natin na hindi ko maintindihan, and yet why am I so into it? Believing it. Belief depends on our ideas. And everything that we do depends on what we believe in, and what we believe in depends on our ideas of something. Di po ba na? Because we are not likely to do any determined action unless we believe in something. Kamukha niyo po, kayo yung mga lay ministers, and you call yourselves, Eucharistic, okay, di ba, the Holy Communion. My God, ang tanong ko nga, when I was invited by Brother Edwin here, sabi ko, ang ganda-ganda, napakaganda ng inyong apostolate, napakaganda ng inyong charism. But the thing here is, every time we distribute Holy Communion, that particular action, is it truly rooted in something that you believe in? But the thing here is, ang tendency, the tendency is, we believe in something, and yet we don't have any idea, any clear understanding of what we believe in. Tanggalin niyo po ang understanding na yan, and then, ano yung ginagawa natin? So, mababakante, kaya meaningless, kaya hindi siya transforming, di po ba, Pero once we get to know, ano ba yung ginagawa ko? I was holding that Eucharist. Once we get to know kung ano ito, and you believe in it, because you have an understanding, though mysterious po ito, mystery, but at least a glimpse, siguro it would be life-transforming, po. Several times I was invited to be a lay minister, just like you, a Eucharistic minister. And then, when I started studying about the Eucharist, at yung bigat nito, every time I would be invited, sinasabi ko, hindi ko pa kaya. Because I am a very, very, very sinful man. And my hands, napakadaming ginawang kasalanan nito. How could I ever, or I could never, hindi ko tumahawakan. So I would say, hindi pa po ako gayak sapagkat napakamakasalanan ko. So nakikita ko sa hall na to, ang isang grupo ng kalalakihan
na punong-puno ng kabanalan. Ano po? Bakit po nag-iba yung mga mukha? Dahil, my God, imagine your hands. And if you would allow me, brother, in my humility, let me kiss your hands. Bakit? Napakabanal ng mga kamay na yan para mahawakan niyo ang tunay na katawan at dugo ni Kristo. Amen? Bakit ang seryoso natin? Okay. Kahapon, ako po'y galing sa, hindi nga ako nagising kanina, ang Diablo talaga, grabe, no? Once we get to know ito po ang hirap, ano? Pagka ikaw ay nagpi-preach about Mary, napakalapit kay Satanas. Sobra po talaga. No? Sana magkaroon din kayo ng Marian formation para pagpapalalim ng pananampalataya. No? It's different. By the way, ako po ay nalapit sa ating simbahan. Ako po ay naging ganito na dahil sa babaeng yan. Actually, kung itutuloy ko yung kwento ko, no? Every 6:30 noon, 4 years ago ng hapon, nagsisimba na ako. And then, of course, I cannot tell my wife na ako yung nagsisimba na. Dahil pagka tinanong niya ako, bakit ka nagsisimba? Hindi ko kayang ipaliwanag. And it was so unlikely of me. Dahil ako yung tao na lahat kaya ko ipaliwanag. But there I was doing something na hindi ko maintindihan at I could not explain. Ang iniiwasan ko ay tatanungin ako ng asawa ko, saan ka nagpupunta? Okay, at sasagutin ko sa simbahan, takot na takot ako dun sa tanong na bakit, why? Whereas philosophy, ito po ay nakadepende sa question na why. But this time, that time I could not. I would not be able to answer. So nagduda na siya, hindi ko masagot. Saan ka na naman pupunta? Saan ka na naman pupunta? Tila mo lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Saan ka pumunta hanggang sa nagduda na siya? At ang pagdududa niya, nambababae ka na, no? Nambababae ka na. And then, with all humility, I said, yes. Yung iyak talaga, sinasabi ko na nga po, sinasabi ko na nga po. Sino siya? I guess, the name is Mary. I did not understand. I was so drawn to Mary. And true indeed, Mary, the Mother of God, is also the seat of wisdom. Whereas philosophy, by its literal meaning, is love of wisdom. But this time, I found the seat of wisdom. At unti-unti, pinaliwanag sa akin, kahit hindi ko kayang ipaliwanag sa salita, ang pananampalatayang Katoliko. At sa ang konteksto, sa loob ng misa. And since that time, because of it's not my love, but it is the love of Mary, because Mary is Our Lady of the Holy Eucharist, doon niya ako dinala sa Eucharist. Since that time, for 4 years now, hindi po ako makatatagal ng isang araw o lilipas ang bawat araw na hindi makapagsisimba at makatatanggap ng Eucharistia. Isang baliw na teista. Po? Bakit kaya? Okay, let's actually sinabi ko nga ano ba yung i-share ko sa inyo? Mas may alam pa kayo kaysa sa akin. Mas kompleto ang formation nyo kaysa sa akin concerning the Eucharist. So, my presence here truly humbles me, speaking to a group of people na talagang hindi lang nagsasalita tungkol sa Eucharistia, pero hinahawakan pa sa inyong makamay ang Eucharistia. My presence here truly humbles me. Anyway, last night, nang papauwi po ako, galing po ako sa Florida Blanca, nagbigay po ako ng talk doon, Yung kasakay ko sa sasakyan, kinukwento niya, na pagka nagmimisa daw po, excited siya sa isang part. At anong part yon? Pagka kinakanta na yung, sabay-sabay nga po tayo, yung holy, sabay-sabay po tayo. Wait, sandali lang po kasabay natin, every time we say this, kasabay natin ang mga anghel na sinasabi ito. Okay? 1, 2, 3.
Kahit po sabihin na lang natin, wag na natin, gusto niyo po bang kantahin? Okay. We just say it, holy, holy. Alaksan niyo po. 1, 2, 3. Holy, 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 Lord God Almighty. Heaven and earth, full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Wow. Hosanna in the highest. Wow. Holy, holy. Holy is the Lord of hosts. All the earth is filled with His glory. Ito po ay kinuha sa aklat ni Isaiah. Alam na natin to, no? Chapter 6, verses 3 to 7. Okay. So sinabi niya, nung kakwentuhan ko, dito daw siya na-excite. Ngayon sinabi ko, why this week? Dalawa na po kayong nagsasabi sa akin yan na ito yung paboritong iniintay sa part ng misa. Dahil yung kagabi, sinabi sa akin, a couple of days before last night, ay may nag-approach ko sa akin at sinasabi, Brother Noni, alam niyo po, dinidistorbo ko ng Diablo. Bakit po? Dahil po tuwing misa, inihintay ko yung holy, pero pagka po nagmimisa na, biglang nagtataka ako, nabablanko yung mind ko, nakita ko nakaluhod na lang ako at nakalimutan ko na, hindi ko nasundan. Ano po yung gagawin ko? Okay. Sinabi ko, nako, mayroong gusto iparealize sa'yo. At ano kaya yun? So sabi ko, no, twice na. Pero sabi ko naman, ako po sa sarili ko, kung ito yung excited yung ibang marinig, ako naman po, nangangatog ang tuhod ko at talagang natutulala ako pagka ito yung kinakanta na o yung nire-recite. This particular part, kaya nga po, minarapat po ng mahal na ina na ito yung i-share sa inyo, no? Dahil ito, kung mayroong isang parte sa misa na talagang kinangangatugan ng tuhod ko, ay yung part na to. Bakit? Nang makita po ni Propeta Isaiah, yung kalangitan na nagbukas, ang mga anghel na nag-aawitan ng Holy, Holy, Holy is the Lord of hosts. All the earth is filled with His glory. Ano po ang nangyari sa Kanya? Ano po ang nangyari sa Kanya? Ang sinabi niya sa Kanyang sarili. Okay? Bumukas ang kalangitan at nakita ang ating Panginoon, ang Diyos. Ang nasabi niya sa sarili niya, Who is me? Who is me? Who? I am doomed. Kawakasan ko na to. Kamatayan ko na to. Ikamamatay ko na ito. Bakit? My eyes have seen the King, the Lord of hosts. Wow. Ang bigat nito. So, akala natin, oh, ganun lang, ano? But no. Ang kahulugan nito, no? Are we so humble enough na pagka sinabi natin na tunay na makikita natin ang Panginoon in His real presence sa Holy Eucharist, ano ang nararamdaman natin? The reason why we're singing this one, at inilagay ito ng simbahan sa liturgical composition ng ating pong misa, bago mag-consecration. Why? Because we are anticipating that we will see the King, the Lord of the hosts. Pero ano ang nakikinaramdaman natin sa sarili natin? So malinaw po dito na si Isaias, ano ang nakita niya? Yung pong kanyang pagiging makasalanan. Yung kanyang pagiging makasalanan. At gano'n na lang ang pag-amin niya na sinabi niya, I am doomed. I am doomed. Bakit? My eyes have seen the King, the Lord of the hosts. Tayo. So, alam na alam ko yan. Nakikita ko sa mga mata nyo ngayon, yung kalungkutan. Ba't ba malungkot kayo? Dahil nakikita nyo makasalanan na? Yeah, di ba? Ito ba, does it make us tremble before God? As ministers of the Eucharist, kung makikita ko na naman. Ito makikita ko. Ito po ito, no? Problema ito sa mga church organizations. Ang dami ko na pong beses na naimbitahan magsalita sa church organizations.
Pero to be honest with you, mas maganda pang kausap ang mga tagalabas kaysa talaga loob ng simbahan. You know why? The tendency is what? Dahil ako'y naglilingkod sa simbahan, ako ay banal. Dahil ako'y naglilingkod sa simbahan, nagsisimbay araw-araw, yung bang feeling of righteousness, na kahit sa pakipag-usap sa ibang tao, parang ikaw na lang ang tama, parang kang si Google, ano? Si Mr. Google, na lahat alam? Di ba no, na lahat na lang tungkol sa ano, ang lakas pa ng loob natin magbigay ng payo, taga-simbahan ako, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Di ba no? Parang napupuno tayo ng, ito po yung tinatawag na spiritual arrogance. Na iba yung feeling mo. Usually nga, ginagamit pa natin ito bilang pang ano. I'm honest. I'm a good person. I'm someone good to deal with. O ano ba negosyo natin? Pagkatiwalaan mo ako. Uy, mabait yan, may minister yan. Diba? So, ano ba nangyayari sa atin? Ang nangyayari sa atin, ang nakakatakot po, itong spiritual arrogance na to. And then we fail to realize, Diyos ko, kung pasalamat na lang tayo at hindi tayo si Isaiah, kung hindi baka namatay na tayo tuwing misa. Pasalamat tayo at wala tayong mga mata gaya ni Isaiah na binigyan ng biyaya ng Diyos na makita siya. Actually, kung minsan, we take for granted kasi nakikita natin tinapay. Some people nga would challenge, bakit hindi po kayo magpakita as kayo? Ngayon, try. Baka magpakita ang Diyos sa atin, sa Eucharistia. Palagay niyo, kung nandito at mayroon tayong misa, nagpakita, and we challenge God, magpakita po kayo. Baka tayo lahat ay bumulagta. Why? Because the only measure that we truly see God, the only measure that we truly see God, is when we see our sinfulness. Masasabi lang natin na nakikita natin ang Diyos kung nakikita natin ang katindihan ng ating kasalanan at wala nang ibang measure pa. Akala mo nakikita mo lang ng Diyos sa ganyan na parang nanonood tayo ng sine. No. The experience of God is living, very life-filled. And because it is so full of life, it can negate your own life. Na makikita ka. Di ba? Ay habang-yabang, I see God, I know Him. I know Him. Ay, mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Walang pananampalataya. Tingnan niyo ako, may pananampalataya. At nakikita ko ang Diyos. Sana pagka sinabi mo yun, I would expect bigla kang bubulagta. Dahil nakita mo ang Diyos. This is so beautiful. Okay. So, ganun din sana, try to see this picture. Ito din ang kinakanta natin before the consecration. And this invites us to what? Not invited. Actually, it's not an invitation. Pero it is an accord na sa tuwing ito ang pumapasok sa atin at papasok na tayo sa consecration, dapat ito na ang makita natin, unti-unti na habang nakikita natin si Kristo sa banal na Eucharistia. At bago natin makita, we sing this. And then we prepare for what? Blessed is he who comes in the name of the Lord. Alam niyo po, makikita dito madami pa rin pala tao ng mga mananampalataya na pagka kinakanta itong Blessed is he who comes in the name of the Lord, ang iniisip nilang dumadating ay yung tayo. Yung blessed is he who comes in the name. Mapalad ang sa Tagalog yan? Mapalad ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hindi po tayo yun. Ang tinutukoy doon ay si Jesus. Because indeed, blessed is he who comes in the name of the Lord. Siya po yung padating sa Eucharist. At dahil siya padating sa Eucharist, ayan na, handa na ang makasalanan. And then we would say, dahil siya padating na, masasabi din natin, my eyes have seen the King, the Lord of hosts in the Holy Eucharist. At maramdaman din natin, woe is me! Woe is me! I am doomed! I am doomed! Ganito po ba tayo? Ganito po ba? Bakit malulungkot na naman kayo?
Bakit ang lungkot ng mga mukha ng lay ministers ng presentation of the child Jesus yata? No? Woe is me! And that's why we cry out, Hosanna! 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 Alam po ba natin ang ibig sabihin nito? Alam niyo po, ako po personal, pagka nabibigatan ako sa pinagdadaanan ko, ito po lagi yung inuusal ko. Hosanna! 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 Sabihin nga po natin, ganun ang pronunciation, Hosanna. Okay? Sabay-sabay po. Hosanna! 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 Kung ano man po ang pinagdadaanan natin sa buhay, just say this, Hosanna! Hosanna! Ano po ang ibig sabihin nito? This is a Hebrew word na ang sinasabi, oh, save now. Please save, I pray. Kung ano man ang pinagdadaanan, sa pakikita mo sa sarili mo na, ay, ako'y isang makasalanan, Jesus, say, Hosanna. Hosanna. Nakikiusap ka, iligtas niyo po ako. Hosanna. Please, begging, please. Save me now. Hosanna. Hosanna. Because I am doomed. Ako po'y makasalanan. Ako'y natatakot na makita kayo sa Eucharistia. And this should mark our ministry. Na pagka nakikita natin ang isa't isa sa ministry ito, as the ministers of the Eucharist, sana po we reflect this attitude. Kasana, maramdaman natin na pagka nakita kita halimbawa, brother, nag-serve ka ba? And then masasabi ko, ba, mukhang kamamatay mo lang ah. Bakit? Because you realize your sinfulness. At yung grabe, alam niyo po, the more you get to know God, the more you see Him, the more you see yourself. And the more you see yourself, the more that you would die to yourself. And the more that you die to yourself, and then sinabi ni San Pablo, you will realize the more that Christ lives in you. Ito ba? Sana, pag nakikita natin ng isa't isa, ganyan tayo. Hosanna! 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 Oh, save me now! Please save me, I pray. And then consecration comes. Sa pagkanta natin ng Hosanna, Hosanna, please save me, Lord, I'm a sinner. And then Jesus would say, sa pamamagitan ng pare, this is the bread of life, right? And then the priest would say, we're echoing the words of Jesus, take it, eat of it. This is my body, which will be given up for you. And then what happens? Diba? He took the chalice, the wine, the cup, take this, drink from it. The chalice of my blood for the forgiveness of sins. Hosanna! Hosanna! Oh, save me now! Please save, I pray! My eyes are now seeing the King of the Lord of hosts, and I see myself as makasalanan. Woe is me, I am doomed. But Jesus is telling us in the Eucharist, eto, huwag kang mag-alala, anak. Ito ang dahilan kung bakit ibubuhos ko ang aking dugo for the forgiveness of sins. Nakita niyo po, napansin niyo po ba yung background? My eyes have seen the King of the Lord of hosts. Nakita ako ang aking pagiging makasalanan. And for whatever situations, conditions in life we find ourselves in, lahat ng ito ay dulot ng ating pagkakasala. All the sufferings, all the predicaments. And then Jesus is here to wash these sins away. Nakatutuwa po. And then we say, sabay-sabay nga po natin basahin. Ibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili. As we cry out, Hosanna, Hosanna, please save me, Lord, save me now. I am sinful man. And then Jesus is telling us, oh, ito, ibinibigay ko sa inyo ang aking katawan. Ibinibigay ko sa inyo ang aking dugo.
And then, how do we respond? Sabay-sabay po nating basahin. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako. So beautiful. So beautiful. And this reminds us of what? And this reminds us of what? Nang makita ni Propeta Isaias ang mukbo ng mga anghel at ang Diyos, tinanggap niya ang kanyang pagiging makasalanan. At sa pagtanggap na ng kanyang pagiging makasalanan, ay halos ikamatay niya. And then, sa pagtanggap na ito, may lumabas na anghel. Di ba? Na may daladalang panipit at sa kanyang sipit, ito po ba'y susunugin niyo mamaya? Okay, sana po ito yung maging tanda ng naglalagablab na ember na idadampi natin sa ating mga labi. Okay, so it's good. Once you do this a little later, you can do this symbolically. At anong ginawa ng anghel? Idinampi po niya ang apoy sa mga labi ni Propeta Isaias. At sa kanyang pag-amin sa kanyang mga kasalanan, ang sinabi sa kanya ng anghel, your wickedness is removed, your sin purged. Pinawi na ang iyong kabaluktutan. Pinawi na ang iyong kahunghangan. Pinawi na ang iyong mga kasalanan. Your sin purged. Nalinis ka na. Pero nangyari lamang yun ang inamin niya na siya makasalanan. Same thing na sa pagtanggap natin ng Eucharistia, okay? Sa pagbibigay, hindi lang apoy ang dumampi sa atin. Hindi lang dumampi, subalit atin tong kinain. Knowing. Okay? Ang salita po sa Greek, sa term na kinain, as regards the body of Christ, is trogon. Trogon. Ano ibig sabihin? Yung trogon po, knowing. Ako po ay probinsyano, lagi ko nakikita to, yung mga kambing, tsaka yung mga baka, magtataka ka, bakit hanggang gabi? Umungya. Ano ibig sabihin nun? Laging may nailalabas. Yun po ang term na ginamit dito. You eat. You know. Trogon. Ano ibig sabihin? Na you can keep on. That's consistent, constant presence of Christ. Trogon. Okay. So, binigay sa atin. And then, the cup, ano po, sa ating pagiging makasalanan, ano? Makita natin na hindi lang ito idinampi. Pinakita, ano, yung pagbibigay. This is my body. We take this for granted. Which will be given up for you. Given up for you. Ito ay pag-ibig, pag-aalay ng sarili. Huwag po natin tatandaan. Pag-ibig at pag-aalay sa sarili ng Diyos, ni Jesus. At ano pa po, He took the cup and then He said, drink from it. This is the chalice of my blood for the forgiveness of sins. So, ang kombinasyon na ito ay pag-ibig ng Diyos, ang pag-aalay ng kanyang sarili, at tanda ng kanyang awat habag, kapatawaran. Alam niyo po, you know all these things. You know all these things. But do you acknowledge? There's a big difference between knowing and acknowledging. For example, President Aquino happens to go here. I know that he is here. But do I acknowledge? Kaya nga, di ba, sa mga meeting, lagi nating naririnig, sa mga assembly. So, may nakita, na-recognize, oh, si ano yan. But do you acknowledge? And then, instantly, that person would say, the MC or whoever would say, we acknowledge the presence of. So, we may know these things. Brother Noni, alam na namin yan. But do we acknowledge? And then, when we say, Panginoon, hindi po ako dapat na magpatuloy sa inyo. Subalit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Just 3 things for this morning. Huwag niyo pong kakalimutan. First, sabihin po natin, pag-ibig, pag-aalay sa sarili. Say it together. Pag-ibig, pag-aalay sa sarili. Second, awat habag, kapatawaran. Third is, kagalingan.
Sounds boring, no po? Total, among kapina na tayo. Boring. This is really boring. And we do this every time we attend, and in your case, every time you serve at the foot of the Eucharist, at the Eucharistic table. Nangyayari ito. Because every time we do this, we remember Jesus saying, do this in remembrance of me. Sandali po. Siguro alam niyo na rin po ito, no? Dahil sabi ko, mas madami po kayong alam sa akin, ano? Do this in remembrance of me. Dito po tayo napupula ng ibang relihiyon. Di ba, no? Kasi sinabi remembering lang. Ang nanay ko po ay namatay na 10 years ago. And right now, nasa isip ko siya. Kayo siguro ay namatayan na. At ngayon, sa philosophy po, ganito lagi ang ginagawa sample. Okay. So ngayon, habang sinasabi ko sa inyo na isipin nyo ang isang taong mahal mo na namatay na. So ngayon, nasa isip nyo na siya. And that is remembering. Remembering, hanggang dyan lang. Naalala mo lang. At hindi mo na siya maibabalik. So when Jesus said, do this in remembrance of me, same thing lang daw ito. So we just remember. Ano yung pinag-uusapan natin na yun ay totoong katawan at dugo ni Kristo? How do we rebut? How do we explain? Kaya nga po ito, no? Paano mo masasabi sa sarili mo na naniniwala ka na nandiyan si Kristo, katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos, na hindi naman natin naunawaan ang mga bagay-bagay na to? Ano ba yung remembrance? Okay? Pagka nakita natin ang imahe ni Jose Rizal sa park, sino maalala mo? Si Rizal. Pero, bato na lang yan. That's remembering. Alam niyo po, ang ginamit na term dito ay anem. Narinig niyo na po ito? Anamnesis? It's a Greek word. So, ang nakalagay, do this in anamnesis of me. And what is anamnesis? Ito po sa Santo Rosario, ang term dito ay, ewan ko kung natatandaan pa, na umaattend ng Mariology, Zakar. Okay? Ang anamnesis, this means to make present. So, do this to make present of me. Ano yun? To make present. Ipagsabito mo. Do this in anamnesis of me to make present here and now. Here and now. Yun po yung term. Yung remembering na to, hindi remembering recollection of the past. But anamnesis, the word used by Christ is anamnesis, to make present here and now. And what do we make present? His body. What do we make present? His blood. And what do we make present? His words. Tandaan niyo po, ang ginagamit po sa consecration ay ang salita ng Diyos. Exact words na sinabi ni Christ. And when we speak of the Word of God, this Word of God is, ang term po dito ay dabar. Okay? It's a Greek word, dabar. The Word of God is dabar. And what do you mean by dabar? Word siya, pero action in itself, iisa, because God is a simple being. Walang complexity, isa lang siya. What do you mean by that? Pagka sinabi ko halimbawa sa iyo, brother, pakitaas po ang kanang kamay. Okay, pero nag-alangan kayo. Di po ba, no? When God said, let there be light, ano nangyari? See, the words and actions, iisa. Nakita niya? Sinabi ni Christ, tumayo ka at bitbitin mo ang iyong banig. Ano ginawa? Salita lang yan. Tumayo. Bitbitin mo. See, the word of God and the action is just one. And you call this dabar. So same thing here. Magdududa ka doon sa sinabi ni Christ at sinasabi, hindi, symbolic lang yon. Ano tayo, kanibal? Ano kayong mga Katoliko, kanibal? But Jesus said, He took the bread. This is my body. And Jesus is God.
In fact, Jesus is the very Word itself. In the beginning, John chapter 1 verse 1, there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sasabihin ng mga iglesia, hindi daw Diyos si Kristo. And this Word became flesh and dwelt among us. Bakit sasabihin mo hindi Diyos si Kristo? Eh siya ang salita na Diyos na nagkatawang tao. Oh my God, we pray for them. Tumitindi po sila. We pray for them. Yes, we pray for them. Tremendous blasphemy to say that Jesus is not God. So nakikita niyo po, ano? So pagka sinabi ni Christ, this is my body, that becomes His body. Pagka sinabi niya, this is my blood, that becomes His blood because the Word of God and the very process of action, iisa lang. No po? And now ito, yun pa po sinabi ni Kristo yan. No, kahit kung sinabi ni Kristo yan, the Word of God is ever living. Huwag mo sabihin kagaya ng tao na sinabi mo kahapon, hindi na active ngayon. It is the Word of God. So it is living Word. Tuloy-tuloy yan. Buhay yan. So, every time we say, do this in remembrance of me, every time the priest says that, do this in remembrance of me, so He becomes present here and now. Dito at ngayon. Nagdududa po ba tayo? That's why we believe in the real presence. The real presence, Christ is present in His body, in His blood, in His soul, in His divinity, in the Eucharist. May papakilala po ako sa inyo. Ang nakikita niyo pong pare sa larawang yan ay hindi isang modelong pare. Siya po ay si Father Alejandro Pizet. Siya po ay pare sa Santa Maria Parish, Buenos Aires, Argentina. Mayroon pong isang araw na hindi niya makakalimutan, and that was August 18, 1996. After ng isang misa sa isang mall, ewan ko ba naman, bakit kasi may mga misa sa mall, ako po personal, hindi ako doon, pero personal na opinion ko yon. Sabi ng simbahan, para malapit tayo sa tao. Pero papansinin niyo, we are encouraging what? Sideline lang ang misa. Hindi sinasadya. Ang sadya ay mall, sideline lang ang misa. Yun lang po yung akin. Ano po? So, after the Mass, may lumapit sa kanya isang matandang babae, sinabi, Father Pizet, meron po akong nakitang dalawang host. Actually, a host sa Candelaria. Mukhang itinapon po. So yung parang inisip niya, sandali lang, walang ibang pagmumulan yung host na yan kung di dun sa communion. So nilapitan ng pare ni Father Pizet at buong galang niyang kinuha. Siguro alam niyo po ito, pag kami nalaglag na host, consecrated host, o nalawayan na, nahulog, ano po ang ginagawa natin? Saan po inilalagay? Sa tubig, di po ba, no? Sa baso, okay, or sa mangkok, okay, iintayin na matunaw. Tapos, ibubuhos sa ground. Okay, sa ground. Kaya check niyo po yung laboratory sa simbahan. Ibang mga simbahan nakadugtong sa laboratory ng kusina at banyo at kubeta. Hindi po gano'n, no? Dapat straight sa ground. Okay? So, ganun po ang ginawa ni Father Pizet. Buong galang na kinuha, inuwi sa kanyang simbahan, sa parokya, nilagay po sa isang bowl, may tubig, inilagay po muna niya sa Blessed Sacrament. Anyway, you will have to wait. Yung iba po kasi, depende po sa gawa ng host. No? Yung iba, overnight lang, makita mo kulay puti na yung tubig. Pero depende nga po yan, puti pero buo pa. Hindi pa po pwedeng itapon yung kailangan talaga. Dissolve na, okay? So, nagpalipas siya ng ilang araw. So, after, okay, August 18 yan, noong August 26, tiningnan niya po, ito na yung itsura. Nakakita siya ng parang may dugo. And then, he was so certain dahil siya ang naglagay doon sa tabernakulo. He reported this to his bishop. Ang sabi niya, Bishop, may nangyayari po yatang himala dito sa parokya ko. And then, sinabi ng obispo niya, huwag mo sasabihin kahit kanino.
You know, I admire this bishop. You know why? Because he was so discreet. Ayaw na mag-create ng, alam niyo, pagka sinabi, dudumugin sila. Sabi niya, we wait, we wait. So ang ginawa ng pare, nag-intay. So after several days, September 6, 1996, ito po yung actual na mga larawan. Ano po? Ito po yung bowl. Ito na nangyayari. Okay? So nagiging prominent na yung dugo. Tapos nagkakaroon po ng spot na fleshy. Flesh. Then he reported to the bishop. Bishop, okay, binuksan ko po uli. Ngayon po, visible na yung talagang flesh at saka yung blood. Sabi ng obispo, huwag mo munang sasabihin kahit kanino. Very discreet. Obserbahan natin. Okay? Ngayon po, within 3 years, from 1996 to 1999, ito na po yung picture. Actually, sinabi ng obispo, kuhanan mo nga, i-document mo na. Kuhanan mo ng picture. So nilagyan nila lang parang yung flashlight sa ilalim para mas makita yung kulay at yung mga fleshy parts. You know, this bishop, kahit na walang nakakaalam, but the bishop believes. Kaya nga from time to time, this humble bishop would go to the church and adore Christ in the Blessed Sacrament. And then, dahil dito, okay, by the discretion of the bishop, ang sinabi niya, idarang ito, i-undergo ng scientific investigation. Noong po October 5, 1999 ay sinimula ng scientific investigation. And this is Father Alejandro Pizet with his bishop, who happens to be Archbishop Jorge Bergoglio. Do you know him? See how humble our Pope is. Alam niyo po, nung malaman ko po ito, the more that I admire his humility. Why? Kasi alam niyo po, pwede kang sumikat sa buong mundo dito. But no, in his discretion, he did not make any statement. Sapat na tayo ay manampalataya na tunay na nandoon si Jesus. Hindi siya nagpasikat. Yung po scientific investigation ay pinamunuan ni Dr. Ricardo Gomez. At napakaganda ng investigasyon na ito dahil kinumpleto niya to. Hindi po siya pumayag na sa investigasyon ay isang doktor lang o pare. Mayroon pong abogado, and he happens to be Attorney Ron Tesoriero. Okay? At meron din pong isang journalist, si Mike Willisi. They are both Australians. Okay? Ang miracle ay nangyari sa Buenos Aires, Argentina. Ito pong taong to, kahit i-research sa internet, makikita nyo hard-hitting journalist dyan. At saka yan yung journalist na gano'n na lang kagago, sabi nga nila, dahil kahit na yan ay lasing nagbo-broadcast on TV. Grabe yan. Napaka-skeptical na tao. Lahat na lang kinwestiyon. At hindi mo siya makukwestiyon. Ganyan ang arrogance ng taong yan. So they were witnesses. They were witnesses. Okay? So kumuha po sila ng sample. This is the actual documentation of the study. Ayan po, no? So the miracle happened on the 26th of August, 1996. And the investigation started October 5, 1999. Ito po yung sample na kinuha. Meron po silang initial finding. Sa initial finding nila, hinold muna nila. Dahil sa gulat nila, okay? Sa gulat nila, naghanap sila ng isang pinakamagaling sa mundo na forensic cardiac pathology. So parang may idea na tayo, cardiac. So, sabi nila, hindi. Kailangan may second opinion. Actually, nagkatong pa po itong third opinion. Lahat ay dalubhasa sa forensic cardiac pathology. During that time po, ang pinaka-kinikilala sa forensic cardiac pathology ay si Dr. Frederick Zugibe. Siya po yung chief medical examiner ng Rockland County, New York. Ano ang findings? Okay. Ito na po ang findings. Ang sinabi niya, ang binigay niyong sample sa akin ay myocardium.
myocardium. At ano yun? Yeah, it's a heart muscle. Without him knowing kung saan galing yung specimen. Heart muscle. Ano yung una na tinandaan natin kanitang binasa? Is this not about love? Ito ba ay hindi isang tanda ng pag-ibig? Gaano kagaling yung doktor na to para malaman niya kung anong parte ng puso kinuha? Ang sinabi niya, ang specimen nito ay kinuha sa left ventricle muscle of the heart. Left ventricle. At malapit na malapit doon sa valvula. Ano po ang function ng left ventricle muscle pag nilaya natin ito? Ang dugo po natin di po ba, nag-circulate. Noong tayo nag-aaral, nakikita natin red and blue. Yung kulay ng dugo. Di ba? Yung blue, yun ay sign ng gamit na. Okay? Deoxygenated na. Toxic na yon. Then nagamit na. Yung red, yun yung oxygenated. Yun yung paninibago. Sa puso, dumadaan muna, okay, sa right, yun yung gamit. Sa right, doon nilalagyan uli ng oxygen. Binubuhay, pinapanibago. Tapos ang muscle nito ay nakuha sa left ventricle, malapit sa valvula, na ang function ng left ventricle muscle ay ibuga yung pinagbago, oxygenated blood para buhayin ang katawan. May mga tao po na nagsasara ito. At pagka nagsara ito, patay ka na kagad. Bakit? Gamit na gamit ang dugo mo. Marumi na. Is this not about, woe is me, I am doomed. Kaya alam niyo, every time we take communion, di ba napakagandang pagnilayan? At ang pagdinilay nito ay very concrete, scientifically investigated na, Diyos ko, I could see myself kulay blue ako. I'm blue. I am so blue. Gamit, pagod, wasted. Literally wasted. Woe to me, I am doomed. Ikamamatay ko po ito. But once we take the Eucharist, what happens? Oxygenation. At ito'y binubugang sa katawan natin. Hindi kaya ito ang kahulugan ng pag-aalay ng sarili. Si Jesus, ang kanyang puso, tanda ng pag-aalay ng kanyang sarili. I am doomed. Dahil sa awat habag ng Panginoon, ang kapatawaran. Ang sinabi ng doktor, ang puso daw po ay severed heart. Kinuha niyo ang pusong ito, ang parte, ang specimen nito, sa isang pusong binugbog. Ang taong pinagkuhanan niyo nito ay binugbog. At ganoon na lang, pagkakabugbog sa chest part, para yung puso ay masivere, masugatan. Dahil sugat yung puso. My God, siguro yung mga doktor at yung dalawang yung journalist at itong abogado, bakit mo sinasabi ito? Sugatan. At ito ang pinagtakahan po ni, medyo napaling po ako. Ang pinagtakahan po ng mga nag-iimbestiga ito, yung sinabi ng doktor, ito po ang nakakakilabot sa lahat. Kinuha niyo ito sa buhay na tao. Dalawa lang. Kamamatay o buhay pa. At yun ang tinanong niya, bakit dinala niyo ako ng isang specimen na kinuha niyo sa buhay na tao? Do I need to explain? Bakit? Dahil daw po sa presence ng white blood cells. Pero kahit nakuhanin ito sa buhay na tao, ang white blood cells, sino po ang doktor dito? May doktor po ba? May alam po sa medicine. Doktor po ng ano yung...
At ito po so may white blood cells. Yun ang palatandaan na sugatan, may sugat dahil mayroong white blood cells. Okay? Ngayon, ang mas pinagtakahan ng doktor ay ito. Ang white blood cells po ay hindi nabubuhay sa labas na patay na organismo. Ito po ay patay na organismo na dahil sample na lang, specimen. Nagtataka siya bakit may white blood cells. Nung tinanong ng mga naging imbestiga, bakit po? Gano'n lang po ba katagal ang itinatagal ng white blood cells? In a matter of minutes, pagka nahiwalay na yan, sa living organism, mamamatay na yan, and yet, it is still alive. Nung chinek niya kung anong klaseng preservative ang inilagay, Dr. Zugibe was so surprised na ito ay nakababad lang sa tubig. Hindi nga alam ng doktor na ilang taon na to. And then if we would think, ano po ba yung white blood cells? Ano ang function nito? Paghihilom, kagalingan. Ano ang function ng white blood cells sa katawan natin? To protect. Pagka may foreign bodies, sila kagad yung lulusob para protektahan ang katawan doon saan? Doon sa foreign bodies. Pagka nasugat, sila kagad yung sugat to protect sa infection. The woundedness, sila po yung healing. May healing property ang white blood cells. So kagalingan. So we remember in the Eucharist. My God, matatanong pa ba natin ito? That we are truly alive with life in Jesus Christ. Di po ba? Di po ba? So, just reflect on this. Every time we take communion, pagod na pagod po ako. Wasted. Anak, just reflect on the left ventricle. I will give you oxygen. I will refresh you. And not just refresh you, ibubuga ko pa. Such love, such pagbibigay ng sarili, ibinubuga. Lord, I am done. Ang dahilan lang po naman why I am wasted is because of my sinfulness. Awa at hapag ng Panginoong kapatawaran, bagamat patuloy mo akong sinasaktan, severing, patuloy akong buhay at nabubuhay para sa iyo. Para patawarin ka. Ako ang white blood cells mo. Wounded ka? Bigo ka? May pinagdadaanan ka mabigat? Go to the Eucharist. Napakagad ng pagnilayan. At alam niyo po ikinagulat ng doktor na ito nang finally sinabi nila, it is a specimen taken from the Holy Eucharist. At ang sinabi ng conclusion ng science, kung paano naging totoong laman at dugo ang isang tinapay ay hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At ang magtataka tayo dito at ang himala ng himala, hindi rin siguro maipaliwanag ng medicine, ng medical community, si Dr. Frederick Zugibe, for 24 years, every day would receive communion till his death. Bakit ko po ito sinasabi? Ito na po yung huling habilin ko. Kaya kahit na ako'y mawala na, may napaghibilinan ako. Gaya po ni Propeta Isaias, every time we take Holy Communion, just like this fire. You know why fire? Maski sandali lang, trivia, maski dun sa Sacred Heart of Jesus, why fire? Sa Immaculate Heart of Mary, why fire? Because of the transforming. Okay? Yung pong transformation, pagka dinarang sa fire, merong purification, may transformation. That every time we take the Eucharist, same thing. God is telling us your wickedness is removed. Your sin purged. At alam niyo po napakaganda. After expressing yung forgiveness,
God said kay Isaiah at sinasabi rin sa atin ngayon, whom shall I send? Whom shall I send? Can we say, here I am, send me? God is asking you now, and what will be your answer? Sana sabay-sabay. God is asking you, whom shall I send? Will you please say it sincerely from deep within? Do you understand your mission? You are being sent by God, saying, the body of Christ. Every time you say the body of Christ, the body of Christ, sana nakapaloob doon, ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang pag-aali ng Diyos ng kanyang sarili. Ito ang tanda ng kanyang awat, kapat at kapatawaran. Ito ang maghihilom sa iyo. And all of us, Panginoon, ako'y isang makasalanan at hindi karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Subalit isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Thank you, Brother Noni, for that.